Nako po, mambubudol talaga ang mga namumuno sa House of Representatives at nasa Senado. Dahil ang sinabi po ng ilang mga senador ay suportahan po nila na maibalik or kung hindi man completely maibalik itong budget ng Office of the Vice President kahit papano ay madagdagan dahil alam po nila ang serbisyo po na ginagawa ng Office of the Vice President bilang pangalawa sa pinakamataas na may mandato sa ating bansa at isa sa pinakamalaki po ang nakuhang boto sa taong 2022. Okay, mga kababayan po natin, ang sabi ng isang senador na nagngangalang Amy Marcos, abay burado na daw po sa Senado itong version ng AKAP ng House of Representatives at wala na daw pong tsansa na maibalik ito. Ngunit anong nangyari mga kababayan po natin? Abay, ibinalik po nila ang 26 billion na pundo po ng AKAP. At ang matindi po dito, no, nakita po natin ang rason. Hello mga kababayan. Nakita natin ang rason kung bakit nila ibinalik ito. Dahil ayaw nila pumayag, no, nitong si Escudero at itong si Pupo na ang may kontrol lamang ng AKAP ay itong sila Martin at itong si Saldico. No? Kaya pilit nila itong tinatanggal. Abay binigyan po sila ng kaunting parte. Binigyan po sila ng 5 bilyon. Abay pinaboran agad at ibinalik, no, ang budget ng AKAP. 26 billion ang pundo ngayon ng AKAP. Pero ang budget ng Office of the Vice President, no, na maraming natutulungan ay hindi po nila ibinalik at sinundan nila ang version na 733 million lamang. Yan po ay pambayad lamang sa sahod at sa mga kuryente, tubig, rental ng opisina ng Office of the Vice President. Pero delikadong matanggal or posibleng maipasara, mga kababayan, no, ang mga satellite offices ng Office of the Vice President. Grabe, masyado nilang pinipersonal po itong si Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan ha, hindi po si Vice President Sara ang lugi dito sa ginawa po ni Martin Romualdez, Saldico, Escudero at the same time itong si Crespo. Si Crespo at itong si Escudero, mga walang prinsipyo. Ito po ay mga asong ulol, no, ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos dahil laging sunod-sunuran po sila sa version ng House of Representatives. So wala po silang may mandato po sila pero wala po silang prinsipyo para baguhin ito. Naging sunod-sunuran. Ito po, bakit nasasabi natin na naging sunod-sunuran? Sa DPWH, alam natin na dito nakatago, no, yung kanilang pork barrel. Dito po sila kumukuha, no, ng kanilang malaking kita dahil sa mga proyektong infrastructure na nakapaloob po sa DPWH. Dinagdagan nila yan kasi nakikinabang po sila. Sa DND siguro, ulitin ko, wala tayong question dahil kailangan po talagang mag-upgrade, no, ng national defense po natin. Kailangan pagandahin po, kailangan mag-implement. Kagaya ng nasimula noon ni PRRD na gusto niya po magkaroon ng mga modernong kagamitan ang ating sandatahang lakas. Pero dito po sa House of Representatives, nakita niyo po, mga kababayan, magkano po ang itinaas? Grabe, 17.8 billion lamang ang itinaas. Mas malaki pa po sa kanilang proposal. At sa kanilang proposal sa NEP, diyan may mga specification kung saan nila ito gagamitin. Ngayon, dinagdagan po nila ng mas mahigit pa sa kalahati ng kanilang naunang request po, no, naging 17.8 billion. Saan nila ito gagamitin? Ito na po ba, no? Dito na nga po ba nila kukunin ang kanilang isusuhol sa kanilang mga attack dog para sa pagperma or sa pagproseso sa pagmadali ng impeachment ni Vice President Sara? Yan po ay pagtatanong. Dito po ba nila huhugutin para masuhulan nila yung mga walang prinsipyo na mga taga-House of Representatives o kung sino man, posibleng mga senador, no, para pumerma sa impeachment na plano po nila. Ika nga, sa kahit anong paraan, basta ma-impeach lang, di umano, itong si Vice President Sara. No? O kasama kaya dito, yung mga gusto nilang i-oppress, no? Yung budget na ito, kasama kaya ito sa pang-o-oppress nila, sa mga kritiko, lalong-lalo na po, sa mga kritiko sa Quadcom, na ngayon ay tinatakot po nila Barbers, no, na posible daw po kasuhan. How about naman pala sa Office of the President from 10.446 billion, abay, dinagdagan po ng mahigit 5 billion. So grabe, no, dito rin po ba nila kukunin
ang pundong ito para sa kanilang party-party, sa kanilang pag-travel-travel, o pananakot, pagbubusal sa mga kritiko ni Marcos Jr.? O dito rin ba nila kukunin ang kanilang isusuhol sa mga politiko o mga opisyalis ng gobyerno para maging sunod-sunuran sa kanila? Yan po ay tanong lamang, mga kababayan. Maaari din po sagutin nila o maaari din po ipaliwanag nitong Office of the President and the House of Representatives. Dahil wala pong public explanation, no? Kung sila po ay gusto nilang magkaroon ng transparency and accountability sa paggasta sa pundo ng bayan, so baka gusto nilang ipaliwanag saan nila gagamitin itong 33.670 billion na pundo nila ng House of Representatives. Itemize ang gusto natin. How about the Office of the President? Saan nila ito gagamitin? No? Napakaliit lang ang parte na hinihingi ng Office of the Vice President para magampanan ang kanyang tungkulin, no? Na matulungan ang ating mga kababayan na hindi na kailangan lumapit sa mga politiko para humingi po ng endorsement. Alam natin, no? Kapag mag-avail ka sa DSWD, mag-avail ka sa AX, kailangan mo pa pumunta sa tingog party list ni Martin Romualdez, kailangan pa pumunta sa ilang mga senador, congressman, para humingi ng endorsement, para ikaw ay makaka-avail. At ilang porsyento lamang ang kanilang ibibigay. Di po ba? Pero sa Office of the Vice President, wala na, dire-diretso na kung ano yung kailangan, at kapag na-verify na ikaw ay legit na kailangan ng tulong, agad ikaw ay mabibigyan. Pero kaunting halaga lang, kumbaga, no? Wala nga po 1/4, no? Sa kanilang idinagdag sa kanilang pundo. Pero yung Office of the Vice President, sadyang pinapahirapan po nila. Sadyang nilang pinipersonal. Pero ulitin natin, kayo po na mga ordinaryong Pilipino ang apektado dahil sa ginawa po nitong lower house and the upper house na naging sunod-sunuran na lang ang Senado, no? Si Senator Bato nga, actually, sumasaludo po tayo kay Senator Bato, mga kababayan. Dahil nag-walk out po siya at hindi rin siya pumirma sa AKAP, hindi rin siya pumirma sa GAA. Dahil hindi po siya pabor, no, sa pag-realign ng budget, no, ng bicameral. Grabe ang kanilang ginagawa, mga kababayan po natin. Anyway, silipin natin ang kunting balita. Okay, ito po, mga kababayan. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang 6.352 trillion national budget para sa susunod na taon. Ang pondo ay mas mataas ng Ganda ng ngiti ni Jinggoy, 10.1% kumpara sa pambansang pondo ngayong 2024. Ayon kay Senador Grace Poe na chairman ng Senate Committee on Finance, prioridad sa kanilang inaprobahang pondo ang social services, kalusugan, edukasyon, paglikha ng trabaho at pagpapatayo ng mas marami pang infrastruktura. Grabe, no. Ang priority po nila ay kalusugan, edukasyon, pero binawasan ang pondo ng edukasyon at tinanggalan ng budget ang PhilHealth. Pusang gala. Inuna natin ang mas maayos, ligtas, at mas mabilis na koneksyon ng Bodol din ito, no? Hindi ka panipaniwala itong mga explanation ni Grace po, mga kababayan natin. mga komunidad mula probinsya hanggang syudad. At sa infrastruktura, sinuguro natin ang pagtayo ng mga moderno, matibay at climate resistant na matibay, moderno at climate resistant. Tapos walang bakal. Parang Skyflix lang na mga proyekto na magsisigurong protektado mga Pilipino laban sa hamon ng kalikasan. Ang ganda, no? Ang galing pakinggan, mga kababayan po natin. Akala mo makatotoo po yung ulat po nila, no? Ito po, tingnan niyo po ito, ha. I think this is typical error, no? Ito po ay DSWD ang binawasan po, okay? And DepEd, yan typical error po yan. Okay, so anong sabi ni Escudero? Pakinggan din natin. The plan of the President. Ano po ang ibig sabihin ng in accordance with the plan of the President? Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil... Hindi nga. Ang galing na mismo sa kanyang bibig, hindi dahil sip-sip ang Kongreso. Putang ina, sip-sip talaga kayo. No? Ano ka talaga? Asong ulol ka talaga. Twitter na nga, taga-bit-bit pa ng baso. Pagdating pala sa budget, naging utos-utosan lang, naging sunod-sunuran lang, di ba? Paano ka babayag, no? Na dagdagan mo ng doble ang budget ng House of Representatives. Di ba natin kini-question yan? Baka gusto nyo isa publiko kung bakit kailangan dagdagan. Nagkaroon sila ng proposal sa NIP. Bakit naidoble?
Di ba? Kaya nakakapagtaka ang timing. Bakit lumobo ng doble ang kanilang pundo? Nakita nyo na dahil sa impeachment. Sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso. Ayan, sabi niya, sunod-sunuran na lang amang daw po ang Senado at Kongreso. Sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Plano, pangako, vision. Asan? Budol! Sinuportahan ito na mahigit 31 milyon sa ating mga kababayan. Ayan na. Sinusuportahan daw po nila kasi nakakuha ng 31 million na buto daw itong si Bongbong Marcos. E paano naman si Vice President Sara? Napakaliit lang. Ikukumpara mo yung budget ng House of Representatives o budget ng Senado sa budget ng Office of the Vice President. Di ba? Talagang sinasadya nyo. No? Nangangarap talaga kayo na magiging Vice Presidente. Ikaw, si Tambaloslos. Kayo. Wala talaga kayong prinsipyo. Hindi ko alam kung grabe, no? Saan sila humuhugot ng kapal ng kanilang pagmumuka at kawalang hiya po nila? Hindi po ba sila nahiya sa 32 million, no, na bumuto kay Vice President Sara? Sa mga Pilipino na maapektuhan ng pagtapyas ng budget nila. Diba? Parapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Ang mga Panangakong travel na naman. Anyway, maraming salamat po kay Senator Bato de la Rosa, no? Dahil Senator Bato de la Rosa naninindigan, mga kababayan po natin. Nanindigan po siya, no? Basahin po natin ang sinabi po ni ito po, may post diyan na hanapin po natin, mga kababayan. Ito po. Kaya ang sinabi ni Mr. Jason sa mga kababayan. Anong sinabi po ni Mr. Jason sa, no? Okay. Pundong akap ni Romualdez pinalusot lahat na nag-iingay, lahat na pag-iingay ni Aimee ay binaliwala ng BICAM. Wala naman talaga si Aimee Marcos. Hanggang salita lang po yan, hanggang pag-iingay lang po. Ang sinabi niyang ibabasura, nako, no, yan po ay isang pagkukunwari lamang. Salamat Senator Bato de la Rosa for standing your grounds against the 39 billion House of Representative AKAP ayuda insertion in the 2025 GAB during the Congress BICAM meeting. Also, Senator Bato walked out and refused to sign the GAB or General Appropriation Bill and be with the group picture taking in the protest to reduction to 700 million of the 2025 budget of the Office of the Vice President. So, nag-walk out. Hindi nakipag-picture itong si Senator Bato, tama lang, no? Para ipakita sa kanila ang protesta, no, na mali po ang kanilang ginagawa. Maraming salamat kay Senator Bato de la Rosa at nanindigan. At nakakahiya po itong mga senador na ito, itong si Crispo at itong si Escudero, dahil lumabas na sila po ay naging sunod-sunuran, asong ulol, hawak sa liig, na kung anong hatak na gustong gawin ni Martin Romualdez, sila ay naging sunod-sunuran. Comment na po kayo, mga kababayan po natin, para sa inyong personal na opinion. Maraming salamat and God bless po, mga kababayan.